Sa video na ito, sabi ko marami ang pumili na gumamit ng smart switch kaysa smart bulb. Pero sasabihin ko ngayon, di basta-basta ang pag-install ng smart switch at hindi lahat ng ordinary wall switch ay pwede palitan ng smart switch. In this video, I'll tell you the when and where of the installation of a smart switch and why. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Kabibili ko lang ng smart switch mula sa online store ng Moose, still based in China. And this uses 2.4 gigahertz for its connectivity and the Tuya platform. So you can use either Tuya or Smart Life app to control the switch. Meron ding Zigbee protocol na mga Tuya smart switch, but you need a Tuya hub for it to connect to the internet. Ito, aside from Wi-Fi, it also has RF433 or radio frequency 433 MHz for remote function. Meron itong separate na wireless switch pero hindi kasama sa package. I'll talk more about it later. This is a 3-gang switch. Tatlo siya. This is a push button. So, magbabump siya. Pag press mo, magbabump. So, tatlong lamps ang makontrol nito. Materials ito ay scratch resistant. Ito parang ABS na plastic. Sabi ng manufacturer ay scratch resistant ang panel dito. Its shape and dimension are different from the rectangular frame ng ating ordinary wall switches dito sa Pilipinas. Ito ay square, obviously. Di rin ito magkasya sa rectangular switch box na ginagamit natin para dito sa ating wall switch. So, see that? So, kasya. But dito, hindi. Hindi naman pwede ganito kasi nandito yung screw niya at saka nandito lang ang screw. Okay? Nandito lang ang butas sa screw niya, so hindi siya magkasya obviously. However, nakabili naman ako dati ng mga square boxes na para sa mga switches katulad nito. Tawag nito ay 86mm box kasi yung sukat niya is 86mm. Okay, square. Sa likuran nito ay ang kanyang mga terminals. Merong 5 terminals. Dito ang live wire. This is L1 or lamp 1, L2 lamp 2, L3 is lamp 3. Then meron ditong terminal for the neutral line. Sinabi ko sa intro na merong mga conditions and situations kung saan at kailan lang pwede mag-install ng smart wall switch. Ito yung explanation niya. Sa loob nito ay merong electronic circuit like the Wi-Fi module and its control board that makes this switch smart. Walang baterya sa loob nito kasi ito ay may sariling power supply na pwede gamitan ng 90 volts hanggang 250 volts. Because of that, it uses the connection on existing switches or to be installed pa na electrical wiring sa switch to power the circuit inside the switch. Ipagpalagay na lang natin na ito yung diagram ng tatlong lamps na i-connect natin dito sa smart switch. Each lamp 1, 2, 3 ay connected to our 230 volt line via a switch. Mula dito sa AC line, ang line, letter L, ay nakakonect directly to the first terminal ng switch habang ang neutral N ay nakakonect sa first terminal ng lamp 1. Yung kabilang terminal ng lamp ay connected to the switch. So ito yung linya makikita natin sa switch mula sa lamp na makikita natin sa ating bahay. Kaya sa isang single switch, dalawang linya makikita natin. Ito mula sa line at ito mula sa lamp. Kapag i-on natin ang switch, makukonect itong line side dito sa second terminal ng lamp at maging complete circuit at iilaw ang lamp. Same thing with two other lamps.
Kung ang tatlong lamps na ito ay controlled by a 3-gang switch, ang makita natin na wires doon sa ating switch box, sa ating wall switch, ay isang linya mula sa line at tatlong linya mula sa tatlong bulbs. By the time i-transfer natin ang existing wires dito sa smart switch, itong tatlong switches ay andito na sa loob. So ang wiring ay ganito. Ang line ay i-connect natin dito sa L ng smart switch. At itong linya mula sa lamp 1 ay i-connect natin dito sa L1 for lamp 1. At ito namang linya dito na side sa lamp 2 ay i-connect natin sa L2 for lamp 2. At ito namang linya dito, yung second terminal, ay i-connect natin sa L3 for lamp 3. So anong mangyayari dito sa neutral? Bakit kailangan natin magkabit pa ng neutral dito sa smart switch? Remember, itong mga bulbs ay nakakonect na sa neutral. Ito, neutral. Ito, neutral. Ito, neutral. No? Okay? So, nasa first terminal ng lamps, nakakonect yung neutral. So, kung tutusin, complete circuit na sana ito kahit di tayo maglagay ng neutral ng smart switch. Kaso lang, kailangan ng smart switch ang power to work dahil sa kanyang control circuit sa loob. Kung walang power, di matitrigger ang mga switches na andito na sa loob nito. And that's how a lamp circuit works with a smart switch. The best example, itong wall switch sa living room ng bahay ko. Hindi ko to mailagay dito kasi this is a concrete wall at saka yung kisame dito ay isa ring concrete slabs. So, lahat ng mga kable dito, yung mga wires dito ay nakabaon sa concrete wall at saka nakabaon sa slabs. Nandoon sa ilalim ng electrical pipe. In other words, hindi ako makapaglagay ng neutral wire dito. Ang magagawa ko lang dito ay gumamit ako ng smart bulb. Pero kailangan always naka-on ang switch dito. Kaya itong isa dito, lagay ko ng masking tape para hindi siya ma-off kasi yung bulb na nilagay ko dito sa labas ay isang smart bulb, isang Mi LED bulb. Kung i-off ko to, then ma-offline yung smart bulb. I-try natin dito sa aking wireless switch. So, you see, nag-on siya. I-off ko to. The other option para palaging naka-on ang smart bulb at di na maglagay dito ng masking tape ay palitan ko to ng flex switch from Yeelight. Yung flex switch ay para siyang traditional or ordinary switch na magamit mo to turn on and off the lamps. Pero kung naka-switch off yung flex switch ay online pa rin yung bulb. Kaso lang, ang problema, kailangan ang ilagay mo na bulb ay compatible with the flex switch. Hindi pwede itong Mi bulb kasi hindi siya compatible with the flex switch. Ang pwede ay yung Yeelight at some of the Mi brands ng mga lamps from Xiaomi. I have a video about the flex switch. Please watch the video para maintindihan nyo yung gamit ng flex switch. Actually, dito to nakalaang ilagay. Ito yung papalitan ko. Ito yung wall switch ng light para sa dining. Ito naman ay para sa aking laundry area. At saka itong isa ay dito sa aking downlights para sa aking food preparation table. Pinili ko dito kasi hindi pa tapos tong kitchen ko, yung renovation ng kitchen ko, wala pang kisame. So I can just put or install the neutral wire. Pwede ako maglagay dito ng neutral wire na wala na akong bakbakin except lang dito sa paglalagyan ng switch. Itong para sa downlights ko, may tape din kasi yung downlights ko ay Xiaomi na smart downlights. So
para continuous na may power supply siya, so nilagyan ko muna ng tape. Kaya I need to replace this traditional switch ng isang smart switch para palaging naka-on yung smart bulb ko or down lights ko. Then, by the way, ito naman sa kabila ay ito yung aking flex switch na ginamit ko as ordinary switch. Kasi yung flex switch, pwede mo gamitin as the traditional switch para sa mga lamps. Tingnan mo. Mag-click siya, hindi siya magbabounce. Kung gagamitin mo for smart switch, push button lang siya. Pwede mo ito i-convert also into push button. Ito, parang ordinary switch lang. Okay? This is not a smart switch, mechanical to siya, but it can provide continuous power to smart bulbs. Kaya maganda to. Bago ko ito i-install sa wall, i-test muna natin dito sa aking workbench. At the same time, isa-set up naman natin sa app niya, mag-preparing tayo. So by the time na ita-transfer na natin sa wall, ready na siya. Okay? So naka-set up ito. I have 3 downlights here for testing. Tingnan nyo dito, nag-blink yung light niya. So it means that is ready for setup. By the way, kahit hindi pa connected ang smart switch to the internet, pwede mo rin ito gamitin as a manual or traditional switch. If I turn this on here, ilaw yung unang lights. If I push the second button here, nag-on yung second lamp and the third lamp. Okay, I'm going to use the Tuya Smart app. I-add natin to siya. I push the add button here. Add device. Supposedly, automatic siya makikita. Ito na. Nakikita agad. 3-gang smart switch. I'll choose that. I change the Wi-Fi to 2.4. Okay na. Connected na ako sa 2.4G. Then, I'll proceed to next. Okay, it's pairing already. Makikita nyo dyan sa circle. Miikot na siya. Then, dito sa switch, patay yung lights niya ngayon. Yung indicator lights. Because nag-prepare siya. So, it's connected already. Ang bilis. I'll push lamp 1. Umilaw siya. Lamp 2. And lamp 3. So, perfect. And nakalagay din sa baba, all on. Pwede rin mo i-turn off sabay-sabay dito sa baba, to the right, upper, lower right. Nakalagay dyan, all off. Off siya. Again, i-on natin. Sa lower left naman, sabay naka-on siya. Pakita ko ang camera. Yan, naka-on siya. Sabay-sabay. So, ito na yung nasa app niya, Tuya Wall Switch. Then, you have here Energy Assistant. Ito yung measure siya sa yung consumption. Offline notification, kailangan mo yan. Ako, kailangan ko ito. Para alam ko na nag-offline yung, yung smart device ko. So, that's why I need to activate that. Yung mga notices. Ito, associated device. Okay? So, you need another pair, another wall switch na ganito para pwede mo gawing 3-way switch siya. So, kung nasa hagdanan ka, you can install dalawa nito. Then, when you go up, you can turn off the lights there or turn on the lights there. Kung bababa ka naman, doon ka na sa baba mag-off. Di ba? Yun ang 3-way switch. Ito, pwede siya. Dual control association enables 2 switches in different locations to turn the same lamp on or off. Okay? In other words, it's the 3-way switch. So, pag pumunta ako ulit sa aking homepage ng Tuya app, ito nakalagay na Tuya Wall Switch, Common Functions. Common Functions, nakalagay dito ang
tatlong switches, 1, 2, 3. Okay, I can push that to turn on. So, I can also individually turn off. Pwede ba? Hindi. Pwede. I can turn off each. Okay. And turn off lahat. So, you can really use your phone in controlling the lights remotely kahit saan ka sa mundo. Meron ding nagbebenta na merong nakalagay na no neutral. Ibig sabihin, hindi na kailangan maglagay ng neutral line papunta dito sa smart switch. Pero kailangan mo maglagay ng power capacitor tulad nito across the terminals of the bulb or the lamp. Ang purpose ng capacitor ay parang jumper na mag-connect ng smart switch to the live wire na nasa isang terminal ng lamp. Personally, I don't recommend using capacitor sa mga ilaw natin sa bahay kasi in the long run or sometimes madaling masira ang mga power capacitors na tulad nito. Palagi natin makikita ang mga sirang power capacitor sa mga pumps. Also, para sa akin, delikado rin kung ilagay mo ang capacitor sa iyong ceiling. Kung ang ilaw niyo ay direktang nakabaon sa ceiling at walang box, kung masusunog ang capacitor, baka masusunog din ang bahay o kisame natin. And I'm not sure kung prohibited ba or silent ba about this putting capacitors to our lamps doon sa ating electrical code. Para di magkamali paglagay ng mga wires, isa-isahin ang pag-transfer nito mula sa original switch to the smart switch. Babala, kailangan naka-off yung breaker doon sa main panel para sa ilaw ng iyong bahay bago magsimula. Napalitan ko na rin ang switch box ng 86mm square box at naglagay na rin ako rito ng neutral wire. Dahil lahat ng wires ginamit dito ay black, nilagyan ko na lang ng labels bawat wire as a guide. Dapat yung mga travelers o wires mula sa lamp ay iba ang color like blue or yellow, ang line ay black or red, while ang neutral ay white or gray. So we'll check, we'll try. This is down lights. Then this is for my laundry area, and this is for the dining area. Okay, let's turn off, turn off, turn off. And we are ready to go to make these things permanent. Lagyan natin siya dito. Kailangan natin i-remove natin tong panel niya, yung sa front niya. Kasi, ito kasi, screw natin dito sa kanyang sa box. At nasa ilalim natin i-screw siya. So tanggalin natin ang panel. Madali lang naman natanggalin ito. Meron siya dito ang para twist lang ng konti. Hindandahan lang. So yun na. So ito yung cover, ito yung panel niya. Then ito yung sa loob. When it comes to switches, a tactile switch is better than a button switch because you can hear your touch. And that assures you that your touch matters. Compared to touch buttons, you won't feel anything when you touch the button. And you feel like there's no effect or your touch has no effect. So aside from Tuya or Smart Light app or Mo's app, whatever ginamit mo, you can also use Google Home or ALXA app on your phone or tablet as long as you link your Tuya app with the Google Home or ALXA. Buksan natin ang Tuya Smart app. Makikita natin dito yung Tuya wall switch nakalagay na dito at saka nalagay ko na rin siya sa room ng kitchen. Then below, common functions, these are the switches, dining, laundry, and down lights. Doon naman sa Google Home, makikita dito yung tatlong switches at saka hindi pa ito naka-assign ng room. Pero yung Tuya mismo na switch ay naka-assign na dito sa kitchen. Ito nakita nyo. Tuya wall switch naka-on na yan. But I have to assign rooms also para dito sa tatlong switches. Let's say dining. So ilagay ko to sa dining.
Okay, na-add na yan sa dining. Then, yung downlights ay lagay ko sa kitchen. So, naka-assign na lahat. Pwede mo na rin gamitin yung voice assistant to remotely switch on the switches here. Turn on dining. Alright, turning the dining on. Turn off dining. Alright, turning the dining on. Sinubukan ko na smart bulb yung nilagay ko dyan na ilaw sa dining area. And I can turn on and off the smart bulb from here and also on the app Tuya, Google Home, or ALAXA. Voice Assistant also work on the smart bulb via the smart switch. The wall switch is paired with a wireless switch that serves as its remote control. It is sold separately at about 300 pesos. It uses the 433 MHz frequency to connect to the wall switch, which has the receiver for the remote control. In short, the remote control is a transmitter which you can carry or install anywhere as a redundant switch. It serves as an alternate control. Thus, it is called vice switch. It's a way to reach switch in the absence of the main switch and if you don't want to bother opening the app on your phone. Nabili ko tong smart switch at less than 500 pesos from most on Lazada. At its affordable price, it looks attractive to install a smart switch than buying a smart bulb that costs over 500 pesos. If you have questions, please comment below. Daghang salamat.